mahalin na mahalin beses sa pagpapala. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Lahat ang masaya, magsabing Amen! Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po ay dadako na sa huling bahagi. Mga minamahal, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Sa akin na po binibigay po pagkakataon sa ating beloved Preacher Jason. Praise God, God sa ating beloved Preacher, beloved Perele. Tayo pong lahat mga kapatid ko ay magkaisa pong manalangin. Opo dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na pinakamagapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa gabing ito, kami po, Diyos, haleluya, ay patuloy pong lumalapit diyan sa trono sa biyaya sa kalangitan. Humihingi po kami ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong kapatawaran. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala, sa mga po kami nasumpungan na nagkamali at nagkasala. Igawan niyo po sa amin ang iyong masaganang awa, habag, kapatawaran o Diyos. Sapagat hangad namin, mahal na Panginoon, na aming pumaunawaan at maintindihan ang aming po pag-aaralan sa mga oras na ito, O Diyos. Sa aming po pag-aaral ng iyong pong banal salita, gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala at ikaw po ang maglagay ng mga salita na dapat po salitain. Dahil kung sa ganang akin, mahal na Panginoon Diyos, ay wala po akong magagawa. At bless niyo po at pagpalago po ang aming pag-aaral sa gabing ito. At ano po ang mga balakid, hadlang, gawa ng kaaway, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Lahat ay magsabing Amen. Lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. At puli po natin pinakamamahal na Panginoon Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid. Tayo po ay tuloy-tuloy po tayo sa bahagi po sa ating po pag-aaral na salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At unang tingin po sa lahat, ang pinakamataas, pagpupuri at paglulalhati, pananakilan, pagsamba ay tanging sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ganun po sa aking po mga kapwa magagawa, kapwa mga ngaral, sa mapagpalang gabi. At sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid, sa mahal na Panginoong Diyos, isang mapagpalang gabi. Diyos sa inyo pong lahat. At ganun po sa lahat po naabot po ng kinig nito at maging sa ating po mga masugid nating taga-subaybay sa ministeryo ito, isang mapagpalang gabi. Diyos sa inyo pong lahat. At sa gabi ito mga kapatid ay buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan. Dito po sa Aklat po ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 16. Sa Aklat po ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 16. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, ako'y hindi ninyo hiniran, ngunit kayo'y hiniran ko, at akin kayong inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagpunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama ay sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang magpala sa kanya pong banal na salita na akin pong nabasa. Ito po ay sinalita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nasabi niya, mga kapatid, siya ang humirang sa bawat isa sa atin. Siya ang pumili sa atin. Siya po, mga kapatid, ang humirang sa atin at hindi po tayo ang siyang pumili sa kanya. Amen? At ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon, bakit niya tayo pinili at bakit niya tayo hinirang? Bakit niya tayo tinawag? Upang tayo po ay magbunga. Amen? So ang ating pag-aralan, mga kapatid ko, sa gabing ito ay pinamagatan ko pong banal na tungkulin. Banal na tungkulin. Bakit nasasabi natin banal? Sapagkat ang nagbigay nito hindi tao.
kung may ginamit man na tao, mga kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon, upang tayo po'y magkaroon ng katungkulan na ating ginagampanan sa kasalukuyang ito po, mga kapatid ko, ay ginamit ng Diyos. Amen? Para magampanan natin ang tungkulin at ang layunin ng Diyos para patuloy pong maibahagi sa lahat ng tao ang kanyang salita at maituro sa tao na kailangan ng tao ang Diyos. Amen? Unang puntos po natin, mga kapatid, sa banal na tungkulin, una, ikaw ay pinili. Tayo ay pinili. Ikaw ay pinili. Tayo ang siyang nakakaalam kung tayo po ba, mga kapatid ko, ay handa ba sumunod. Amen? Amen? Dahil yung pagpili sa akin ng Diyos, hindi ito aksidente. Hello? Hindi yung bigla ka na lang nandyan. Kundi, mga kapatid, yan po'y may plano ang Diyos. Bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan natin ngayon? Bakit nandyan ka ngayon nakaupo sa inyong upuan? Hindi po yan aksidente. Kundi, mga kapatid ko, yun po'y mga pamamaraan ng Diyos o kapamaraanan ng Diyos, kaya tayo nandirito. Amen? Naglingkod tayo sa Diyos, hindi po aksidente yan. Hello? Kundi, yun po ay isa sa bahagi ng plano ng Diyos sa tao. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, o dito sa lugar na ito ng Dumangas, isa ka sa pinili ng Diyos. Amen? So narapat lamang na ikaw ay natututong magpasalamat sa Diyos. Narapat lamang na tayo po'y natututong maging tapat sa Diyos. Narapat lamang na tayo po'y magbibigay ng pagpupuri sa Diyos. Bakit? Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa tinawag pinili ng Diyos para ikaw ay sumunod sa Panginoon. Amen? Dahil sabi ng Biblia, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Di ba? Una, mga minamahal kong kapatid, sa ikaw ay pinili ng Diyos, sa idea po nito, hindi aksidente na ikaw ay nandirito. Na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kundi mayroon po yang plano. Amen! Pangalawa, dahil hindi po tayo ang siyang pumili sa Diyos, ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Una siyang pumili sa atin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang unang umibig sa atin ay ang Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat, subalit inibig tayo ng Diyos, makasalanan tayo, lulong tayo sa bisyo, dati tayong pasaway, mga kapatid, salo tayo sa lipunan, salo tayo sa barangay, subalit dahil sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos, kinawaan ka, kinahabagan ka ng Diyos, ngayon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Para saan? Para sa kanyang napakagandang layunin upang ikaw ay mapunta ng langit. Amen? Lahat tayo magsabi, praise Lord. So ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong pagkakilanlan. Hello? Makikilala tayo. Hindi aksidente na ikaw ay nakapaglingkod sa Panginoon. Hindi, ang Diyos ang siyang unang pumili sa atin at mayroon kang pagkakakilanlan. Ano ba yung pagkakilanlan natin? Ako, pangalan ko, ganito, si ganyan. Ang pagkakilanlan natin dahil tayo po'y nakay Kristo. Patunay na ikaw ay nakay Kristo. Amen? Mayroon tayong patunay. Ano ba yung patunay natin? Mga minamahal kapag na tayo po ay nasa Panginoon. Ang patunay natin na tayo nasa Panginoon, mga kapatid, yung dati nating baga, dati nating ginagawa, hindi na natin ngayon ginagawa. Sapagkat tayo po ay nasa Panginoon na. Ano ba yung mga bagay na
ginagawa. Katulad po ng mga bisyo, mga kalukuhan. Di ba? Dati natin ginagawa yon. Pasaway tayo, pabigat kayo sa ating mga magulang. Subalit, ngayong ikaw ay nasa Panginoon ka na, tinawag ka na ng Diyos para maglingkod sa Diyos, tinuruan ka ng Diyos na mabuhay na may kabanalan. Banal na tungkulin. Hindi ito ordinaryong tungkulin, mga kapatid. Hindi ito katulad sa trabaho na mayroon pong kanya-kanyang angkas. Amen? Ito po ay higit pa sa trabaho na mayroon ang tao sa mundong ito. Kahit ano pang natapusan nila, pinag-aralan nila, higit pa ang posisyon mo ngayon sapagkat ikaw ay naglilingkod sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? Kaya ba natin ipagsigawan at ipagsabi? Kaya ba natin ibahagi sa ating kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay? Na totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Mayroong awa, habag ang Diyos, kahit ikaw pa yung pinakamasama, kahit ikaw pa yung pinakamakasalanan, subalit inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Pinahalagahan tayo ng Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Ibig sabihin, mga kapatid ko, magiging makabuluhan ang pagbigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak sa mundong ito kung ang tao ay tumutugon sa nais ng Panginoon. Amen? Kaya nagiging baliwala at nagiging sayang ang sakripisyong ginawa ng Diyos sapagkat may mga taong ayaw pong sumunod sa Panginoon. Minsan nga, nakakalungkot ngang isipin, mga Kristiyano pa. Di ba? Lahat tayo magsabing Amen. Subalit, mga kapatid, kahit minsan nagkukulang ka, kahit minsan nagkakamali ka, kahit minsan nagkakasala ka, nananatili siyang Diyos. Hindi siya nagbabago. Amen? Nananatili siyang Diyos. Kahit lumayo ka man sa Kanya, nananatili siyang Diyos. Hindi siya nawalan. Kung ikaw ay lumayo, ikaw ang nawalan. Di ba? Nawalan ka. Bakit? Kasi ikaw ang lumayo sa Diyos. Amen? Subalit, hindi pa huli ang lahat. Lahat tayo magsabi ni Amen. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pinili tayo ng Diyos upang tayo po, mga kapatid, ay sumunod sa Panginoon. Di ba? So, sabi po dito, sa ating po binasa, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal. Ano sabi niya? Akin kayong inihalal. Ano ba yung inihalal? Ano ba yung tungkulin natin na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ano ba yung task na ibinigay sa inyo ng Diyos? Ano? Every Sunday, dapat nasa gawain tayo ng Panginoon. Tungkulin ba yan? Yes. Araw-araw manalangin ka sa Diyos. Tas yan ay binigay sa atin ng Panginoon. Di ba sabi, manalangin kayong walang patid. Amen? Araw-araw magpupuri sa Panginoon. Hello? Lahat tayo sabi personal. Para kanino yan? Sa atin lahat yan. Hindi lang yan sa mga magagawa. Hindi lang yan sa mga pastor. Hindi lang yan sa mga choir. Kundi sa lahat ng mga mananampalataya dahil pari-parihas lang tayong anak ng Diyos. Di ba? Lahat tayo magsabing Amen. Kaya huwag mong sabihin, sila lang dyan. Sila lang naman yung anak ng Diyos. Sila lang dyan kasi sila naman yung ginagamit lang dyan eh. Sila lang naman yung mga manggagawa dyan. No. Lahat tayo, kung inaangkin mong anak ka ng Diyos, mayroon kang
tungkulin at ang tungkulin na yan, bagamat iniisip ng ilan, walang halaga, subalit sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos, kahit magwalis ka man yan, kahit ano man yung ginagawa mo, yan po ay napakahalaga sapagkat ginawa mo yan. Hindi sa tao, kundi ginawa mo yan sa Panginoon. Amen? Kahit mag-arrange ka dito ng microphone, di ba? Hindi mo ginawa sa tao yan. Madalas mga minamahal ng kapatid, ako na lang lagi yung nag-a-arrange, ako na lang lagi yung nagpupunas ng upuan. No? Amen. Nakikita ng Diyos yan. Lahat tayo magsabi first love. Naalala ko po mga kapatid, yung isang leader ng isang simbahan, napakalaki ng kanyang simbahan. Pero siya mismo yung nangunguna, naglilinis, nagmamap. Diba? Lahat tayo magsabing amen. Lahat tayo magsabing first love. Bakit? Kasi pinapakita niya, mga minamahal ko mga kapatid, na kung saan, kahit anuman ang kalagayan natin, ginagawa pa rin natin at ginagampanan pa rin natin kung ano ang tungkulin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo magsabing first love. Wala ditong sinasabi nila, mga kapatid, ay hindi, professional ako eh. Engineer ako, doktor ako, abogado ako. No, walang abogado sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay na. Amen? Hello? Naalala ko po mga kapatid doon sa Maynila, mayroong kakilala, mga kapatid. Lahat, halos karamihan ng kanyang membro, mga edukado. Pero, pag pumunta na simbahan niya, nagwawalis siya. Nurse yung kanyang nurse niya, mga minamahal pa, pag pumunta na simbahan, nagwawalis, nililinis siya sa paligid na simbahan. Engineer, mga kapatid, pag pumunta doon sa simbahan, naglilinis. Abogado, mga kapatid, pagdating niya, may nakita siya dumi, pinupulot niya at nilalagay niya sa basurahan. Bakit? Sa paningin ng Diyos, mga kapatid, anong halaga niyan? Wala. Bakit? Dahil anumang mayroon tayo, mga kapatid ko, talento, karunungan, lakas, mga kapatid ko, yan po ay regalo at bigay sa inyo ng Diyos. Amen? Pinagamit naman sa atin ng Diyos. Yung lakas mo, yung lusog mo, yung hanap buhay mo, trabaho mo, na mayroon ka ngayon, ipinagkatiwala lang yan sa iyo ng Diyos. Eh ngayon, kung kunin ng Diyos yan, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Ha? Ang sabi ng tao, nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Kung kunin ng Diyos sa gabing ito ang iyong buhay, lahat ng inihanda mo, mapapakaniyo. Hello? Magiging paliwanag. Dahil hanggat hindi natin gagampanan yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ang huwag mong kalimutan, kapatid. Nilikha tayo ng Diyos hindi para maging palamuti. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kalwalhatian, para sa Kanyang kapurihan, hindi para gugulin sa bisyo, gugulin sa kalayawan yung buhay na ibinigay sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magiging sayang lang yung sakripisyo, yung iyak-iyak ng marami sa atin, mga kapatid. Amen? Magiging walang kabuluhan yan. Hanggat ayaw natin isuko ang ating buhay sa Panginoon. Hanggat ayaw nating maglingkod ng buo sa Panginoon. Amen? Ang isa sa dapat nating pakalasain, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat tinawag tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, kaya tayo naging ganito dahil po mayroon pong napagandang plano ang Diyos at ang Kanyang plano sa atin. Una, ang pangalawa, mayroon kang layunin para sa kaharian ng Diyos. Amen? Lahat tayo magsabi, praise Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito lilipas, mawawala. Subalit yung pangako ng Diyos, yun yung mananatili, magpakailan-kailan pa man. Ang sabi po ng unang Pedro, Kapitulo
Uno, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, mga minamahal ko mga kapatid, sa isang mana na di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon. Ang sabi ho, hindi ngayon. Ang sabi ho, sa huling panahon. Kailan ka ba tutugon kung huli na? Amen? Kailan ka ba tutugon kung wala ka ng pagkakataon? Kailan pa ba tayo maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kung huli na ang lahat? Wala na nang magagawa. Lahat tayo masahin, praise the Lord. Ha? Pag wala ka nang magagawa, saka pa maglilingkod sa Panginoon, marami sa atin, mga minamahal na tinawag ng Diyos, na nagsasabi na dapat sana noon pa nakilala ko na ang Diyos. Bakit ngayon sa ko pa nakilala ang Panginoon na may karamdaman na ako, may problema na ako, nasa pagsubok na ako, hindi na ako makalakad? Saka pa nakilala ang Panginoon. Mali ang sabihin mo, hindi ka lang talaga lumapit sa Panginoon. Amen? Hello? Maraming pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Marami nga sa atin nakakapasok lang ng simbahan kapag may binyag. Nakakapasok lang ng simbahan kapag may birthday. Nakakapasok lang ng simbahan kapag may kasal. Nakakapasok lang ng simbahan kapag may patay. Di ba? Pero kapatid, ang paalala sa atin ng Diyos ngayon, hindi na bukas. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Ha? Dahil ang sabi dito ng banal na kasulatan, ang sabi niya, sa isang manang di nasisira at walang dungis. Walang dungis, walang kapintasan. Pero sa atin, ang daming may pipintas. Tama? Ay, ito si ganito, si ganyan. Wala. Si ganito, si ganyan, ganito, ganyan yan. Di ba? Ang daming may pipintas sa atin, hindi tayo perfecto. Lahat tayo magsabing amen. Ang simbahan, hindi rin mo yan perfecto. Amen? Subalit, yan po'y lugar na pinupuntahan ng mga taong hindi rin perfecto. Subalit, para maging perfecto sila, patuloy sila naglilingkod sa Panginoon sapagkat ang glorification po natin ay nasa Panginoon. Amen? Hello? Lahat tayo sabi, praise Lord. Maraming nagkakamali tayo. Maraming nagkakasala tayo. Maraming nakapagsasalita tayo ng hindi maganda. So dahil yan po, mga kapatid ko, ay patunay lamang na tayo po ay tao. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, hanggat tayo po'y namumuhay sa kasamaan, sa kasalanan, ay wala kang pagkakataon makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga maraming tao pumupunta na simbahan para manalangin sa Panginoon. Diba? Para magpasalamat sa Panginoon. Pero ito ang tandaan po natin, mga kapatid, hindi lahat na pumupunta ng simbahan ay sa Panginoon. Naalala niyo po yung dalawang tao na pumunta sa templo para manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y paniningil ng buwis. Diba? Ano yung panalangin niya? Panginoon, hindi ako kagaya ng katabi ko. Mapagmalaki, mapagmataas. Ay, wala pa naman. Lahat tayo masahil, praise Lord. Hindi man ang gaya ng maniningil ng buwis na yan, ng makasalanan. Ano ang tawag doon? Nagmamataas. Lahat tayo magsabing amen. Pero yung isa, mga kapatid, sasabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Kahabagan mo ako, Panginoon. Nung umuwi yung dalawa, sino yung pinagpala? Ha? Sino yung pinagpala? Yung natututong magpakumbaba. Lahat tayo magsabi, praise Lord.
Yung isa may tungkulin sa simbahan. Di ba? Pari nga siya eh. May tungkulin siya, napakataas ng kanyang tungkulin. Ang sabi niya pa, ipinagmamalaki niya pa, nagbibigay ako ng aking igapo sa lahat kong tinatangkilik. Nako, sa loob ng isang linggo, 2 beses akong nag-aayuno. O sige, sino nga dito nagbibigay ng kanyang igapo sa lahat ng kanyang tinatangkilik? Ha? Nagbibigay ng kanyang ikapo sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Ano man yung ari-ari ang mayroon ka? Hello? Lahat ng mayroon ka, kukunan mo ng iyong ikapo. Ang sabi ng pariseo, sabi ng pari, nagbigay ako ng aking ikapo sa lahat ng aking tinatangkilik. At nag-aayuno ako ng 2 beses sa loob ng isang linggo. Hindi ako kagaya niyan. Ng katabi kong ito, masungit. hindi kagaya ng nandiyan sa gilid, natutulog kapag nandito sa simbahan. Di ba? Lahat tayo gusto ng first, no? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano po ang makikita natin sa tao ito? Yung nakikita niya, yung mali ng kanyang kapwa. Amen. Lahat tayo masabi, praise Lord. Marami sa atin ang binabantayan yung pagkakamali ng kapatid niya, pagkakamali ng kapwa niya, pagkakamali ng kapitbahay niya, pagkakamali ng kakilala niya, pagkakamali ng kaibigan niya. Yun ang tinitingnan niya. Pero hindi niya tinitingnan yung kanyang sariling pagkakamali. Di ba? Proud pa nga siya eh. Lahat tayo masabi, praise Lord. Di ba? Oh, siya, pinagmalaki niya na eh. Panginoon, nagbibigay ako ng lahat kong tinatangkilik. Nag-aayuno pa ako, Panginoon, sa loob ng isang linggo, 2 beses, pero siya, di man na nakapag-ayuno. Nagkaw. Lahat mo sa praise Lord. Alam niyo ho, mga kapatid, kahit hindi mo pa sabihin, alam na ng Diyos na. Amen? Amen. Marami kasi sa atin ganon. Mga minamahal ko, mga kapatid, pero ang aral po dito, kung naiintindihan po natin, mga minamahal ko, mga kapatid, ang aral po dito, kung mayroon kang titingnan, hindi yung pagkakamali ng iba, bakit? Pwede mo silang ituwid, itama. Amen? Pwede mo silang paalalahanan. Pero, yung ipagmalaki mo yung sarili mo, nagkakamali ka mo. Kaya nga, pag tayo pumupunta ng bayan sa sambahan, tandaan mo natin, ang pagpunta, kasi marami kasi nagsasabi, simba ka na simba, sama naman ang ugali mo. Di ba? Lahat tayo masabing amen. Simba ka na simba, nasa simbahan na nga eh, pero sama pa ng ugali. Hindi naman nagpabago eh. Pero ito na lang yung itanong natin. Balik na rin natin. Kumusta kayo yung ugali ko? Di ba? Hindi, mabait ako. Nagbibigay nga ako eh. Matulungin nga ako. Praise the Lord. Amen. Amen. Mabuti yan. Kaya, di ba, sabi nga, sa bawat ginagawa kong mabuti, hindi yan nakakalimutan. Amen. Pero ang nais ng Diyos, kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi yon dahilan para magdiman ka na wala kang kasalanan. Para sabihin mo na matuwid na tayo. Amen? Ang isa sa nais ng mahal na Panginoon na maipakita natin, natututo tayong magpapakumbaba sa kabila, mga kapatid, ng marami pong mga matagumpay na ginawa natin. Matagumpay, mga kapatid ko, na plano ho natin na kung saan ipinagkatiwala natin sa Panginoon. Nagtagumpay tayo hindi sa galang atin, kundi dahil sa Panginoon. Lahat tayo sa first law. Naalala niyo po, mga kapatid, sa panahon ni Gideon. Di ba? Panahon ba ni Gideon? Mayroon silang kalaban, mga minamahal kapatid. Ilan po yung kalaban nila? Marami. Nasa 100,000. O higit pa. Sila, mga minamahal kapatid, ilan lamang sila? Ilan na ho sila, mga kapatid? Sabi ng mahal na kay Gideon, ganito gawin mo, Gideon. Ang bayang ito ay napakarami. Baka kung sila'y magtagumpay, sabihin nila, kaya kami nanalo, kaya kami nagtagumpay
sa labanan dahil sa aming lakas, dahil sa aming galing. Baka magmayabang pa sila. Di ba? Sinabi ng Panginoon? Yes. Ang sabihin mo sa kanila, turuan mo sila, pangaralan mo sila, sabihin mo sa kanila na ang sinong mga matatakutin ay umuwi. Nung makinig nila, ang daming umuwi. Di ba? Lahat tayo sabi person. Ilan yung naiwan? 10,000. Sa dami nila, maminamahal, kung mga kapatid, 10,000 yung naiwan. Yung kalaban nila nasa 100,000. Para silang ikapo. Ha? Di ba? Nasa 100,000 yung kalaban nila, 18,000 sila, mga kapatid. Ikapo sila. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Gideon, ang bayang ito ay napakarami. Pag nanalo sila sa labanan, baka magmalaki ito. Magmamayabang sila dahil sa talino nila, dahil sa galing nila, dahil sa lakas nila, kaya sila nanalo. Ganito ang gawin mo. Papuntahin mo sila sa tubig. Di ba? Ganun. Nung pumunta sila sa tubig, maminamahal, mga kapatid, nung makikita sila ng tubig, tubig! Sup sila! Paano ba uminom yung aso? Ganun yung ginawa ng mga sundalo. Ano? Sumubsob. Nakita na ng tubig, mga kapatid, subsob na agad. Marami sa atin ganun eh. Pag ino-operan na, mga kapatid, subsob agad. Di ba? Kung professional ka at totoo ka, hindi ka ganon. Amen? Ang ilan sa kanila ay binakot ang kanilang kamay. Ha? Ginano nila sa tubig ang kanilang kamay at sila ay uminom. So ano tawag doon? Disiplinado. Yan yung mga totoong sundalo. Hello? Lahat tayo masabi, First Lord, yun yung totoong sundalo. Bakit? Kasi mga minamahal ko mga kapatid, kung ano yung hirap na pinagdaanan nila, sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan nila, pero nananatili ang kanilang katatagan, tibay, lakas na nanggagaling sa Panginoon. Di ba? Ginamit nila yung lakas nila para sila mga kapatid ay uminom ng tubig. Yun po kaloob ng Diyos. Di ba? Lahat tayo po sabi, First Lord. So ngayon, ilan yung sumubsob? Ilan yung naiwan? 10,000. Ang naiwan mga kapatid, kasi karamihan sa kanila ay sumubsob. Ang naiwan ay 300. Ang ginamit ay kanilang kamay. Ngayon, mga minamahal ng kapatid, kahit gaano pa karami ang kalaban, kung kasama mo ang Panginoon, kaya mo yan. Lahat tayo sa First Lord, walang imposible sa Diyos. Kaya pag kayong mangarap, huwag kayong mangarap ng maliit. Amen? Pag nangarap kayo, dapat yung malaki na. Sige nga, anong pangarap ninyo? Yung mga estudyante natin, anong pangarap ninyo? Abogado. Okay yan, abogado. Engineer. Biro. Okay yan. Di pag nangarap ka, huwag na yung barbero. Lahat na mo sa person. Okay naman yan. Mga minamahal ng kapatid, sapagkat yung panggugupit, ayos naman yan. Di ba? Maganda rin yan, mga kapatid. Pero lakihan mo na. Bakit? Bakit? Kasi mas malaki ang Diyos. Lahat tayo sa First Lord, pag nangarap ka, huwag yung maliit. Pangarapin mo na yung malaki. Amen? Kaya bang ibigay ng Diyos yan? Nakadepende yan sa iyong pananampalataya.
Lahat ay masabing amen. Sapagat ang sabi dito, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon. Panampakan natin ang mahal na Panginoon. Yan yung nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, kapatid, mayroon tayong kaligtasan at hindi tayo mapapahamak. Amen? Amen? Mayroong layunin para sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ito po ay mga espiritual na kahulugan para sa ating buhay. Lahat tayo magsabing amen. Kaya, yung pagkabuhay natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung tayo po'y nandito sa mundong ito, mayroon pong task na ibinigay ang Diyos, hindi para gugulin sa makamundong pamumuhay, kundi sa makalangit na pamumuhay. Amen? Kaya dito pa naman sa lupa, kapag ikaw ay totoo at tapat ka sa Diyos, masasabi mo lang nasa langit ka na. Oo. Totoo yan. Mga minamahal ko, mga kapatid. At tayo po ay nakakaapekto sa mga henerasyon. Pag ikaw mananampalataya, maapektuhan mo yung mga susunod na henerasyon. Makikita nila. Bakit? Kasi naglilingkod ka na sa Panginoon eh. Amen? Nakilala ka na ikaw ay sa Panginoon. Ngayon, sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, sa mga kakilala at mga kaibigan ninyo, makikilala na kayo ay mananampalataya. Kaya ito ang mga bagay na dapat nating ingatan na huwag tayong mapulaan. Kasi malaki ang apekto niyan. Di ba? Lahat tayo masabing amen. Bagamat hindi mo man yan maramdaman agad-agad, ang apekto niyan, mga kapatid ko, marami kang masisira. Marami kang hinahadlangan para sila rin ay makapasok ng langit. Lahat tayo masabing praise Lord. Ang iyong pagsunod ay mahalaga. Amen? Bilisan na natin ito, mga kapatid. Pangatlo, kailangan ng pagtugon. Mayroon pong kailangan eh. Ano ba yung kailangan natin? Pagtugon. Lahat tayo magsabing amen. Ang pagtugon, mga minamahal ko nga pa, dahil tinawag tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya ngayon. Ang pagkaantala ay nakakaapekto sa tadhana. Ang desisyon ay kinakailangang gawin agad. Lahat tayo magsabing amen. So ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid, marahil kasi yung iniisip kasi ng iba, ganito lang yan eh. Wala pa naman ang Panginoon. Di ba? Kaya ayun, nagpakabuyo muna sila sa kasalanan. Ginawa muna nila yung ginagawa nila. Oh. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Mayroon kang gagawin para sa iyong kaligtasan. Amen? Mali kasi yung sinasabi ng iba. Ay hindi, ligtas ka na. Kahit wala ka nang gagawin, mali. Ang pananampalataya, mga kapatid ko, mayroon pong bunga. Ang bunga niyan ay pagsunod. Amen? Amen? So gagawin natin. Mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong susundin. Lahat tayo magsabing amen.
Ano ba yung dapat nating susundin? Itong sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, mga kapatid ko, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi pagpus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Mayroon tayong gagawin para sa ating kaligtasan. Amen? Maglingkod sa mahal na Panginoon, gawin ang kalooban ng Diyos, maging tapat sa mahal na Panginoon, at tayo po, mga kapatid ko, ay bibigyan ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Ang tanong, handa ka bang gampanan ang tungkulin ito para sa Panginoon? Lahat tayo masabi amen. Mayroon tayong gagampanan, mayroon tayong susundin, at mayroon tayong gagawin para matapos natin ang task na ibinigay sa atin ng Diyos. Kapatid, magpatuloy ka. Hello? Hindi ito ang panahon para magpabanjing-banjing sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito ang panahon para mag-stop ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pakurap-kurap ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ito ang panahon, mga kapatid ko, para tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang panahon na dapat magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Diyos, sapagkat hindi natin alam ang oras ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam ang oras na kunin yung ating hiram na buhay. Ang tanong, kapatid, handa ba? Handa ka ba? Handa ba tayo? Amen? Lahat tayo masabing amen. Kasi kung marami sa atin, mga minamahal ng kapatid, binabaliwala ang kanilang tungkulin sa Diyos, binabaliwala, hindi ginagampanan ng tama, ng maayos, ang pagkapili at pagkahirang ng Diyos. Pero ang tanong, kapatid, kung babalik ang Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan, yung sinimulan po natin magiging saya. Naalala ko po, mga kapatid, yung isang bahay na grabe po yung pag-iipon ng may-ari ng bahay, tinayo. Maraming taon, ginugol niya, pinag-ipunan niya, subalit sa isang iglap lang, nawala. Ganon ang paglilingkod ng marami sa atin sa Diyos. Amen? Matagal nagsimula tayo. Marami sa atin nagsimula bata pa. Nagsimula, maminamahal kong mga kapatid, na walang-wala. Subalit nung pinagpala na, subalit nung nagkaedad na, nung lumakas na, mga minamahal kong mga kapatid, tila ho ba nawawala yung kanilang init at alam sa paglilingkod sa Diyos. Lahat tayo magsabing amen. Kung babalik ang Panginoon, hindi ibinibilang ng Diyos yun. Kasi ang ibinibilang ng Diyos yung ngayon. Amen? Lahat tayo magsabing amen. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, tandaan po natin na sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ang sabi po ni Pablo na may takot at panginginig. Amen. Marami sa atin walang takot eh. Diba? Pero ang tanong, kapatid, kung babalik ang Panginoon ngayon, handa ba tayo? Lahat tayo masabihin. Sa ayaw at sa gusto ng tao, babalik ang Panginoon. Sa ayaw at sa gusto ng tao, kukunin ng Diyos yung ating hiram na buhay. Amen? Kasi wala akong nakakaalam eh. Kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Diyos lang ang sinakaalam. Amen? Kaya hanggang tayo po, habang tayo po may pagkakataon, maglingkod tayo, manatili tayo sa Panginoon, gawin natin kung ano ang nais ng Diyos, kahit mahirap yan, kahit may pagsubok man tayo pinagdaraanan, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen?
Lahat tayo sa pwesto. Tayo po lahat na tumayo mga kapatid. Tayo po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Nang saan ang sabi nga ni Jose, kung iniisip niyo masama ang maglingkod sa Panginoon, subalit ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ang sabi po ng Jose, tayo po mga kapatid ay maglilingkod sa Panginoon. Lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Asahan po natin mga kapatid ang awa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa
tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang ating gampanan ang dakilang tungkulin na Kanya pong iniatang sa bawat isa sa atin. Sa mga oras na ito, mga kapatid, ano man ang kalagayan natin sa buhay, marami sa atin nabibigatan, marami sa atin nahihirapan, marami sa atin umaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Subalit, ang awa, ang habag ng ating pinakamamahal na Diyos ay napili sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng banal na kasulatan, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisan, sapagkat tayo po'y ipinagmamanasan ng Panginoon. Kung ngayon bigat na bigat at hirap na hirap tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating kabigatan. Hanggat maaari, itaas natin yung ating kamay. Magpakumbaba tayo sa ating pinakamamahal na Diyos. Panginoong Yesus, narito po ang bawat isa sa atin. Kami po'y nagpapakumbabang loob. Kami po ay lumalapit dyan sa trono sa biyaya sa kalangitan. Umihingi po kami, O Diyos, ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong kapatawaran. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaang na pagbigyan. Nakapagreklamo man kami, nakapagbiro man kami na hindi po naaayon sa iyong kalooban. Ano mang nababanaag mo po sa amin na pagkakasala, ito po'y aming pong inihingi po ng tawad sa iyo, mahal na Panginoong Diyos. Sapagat hangad namin, mahal na Panginoon, na ang bawat dalangin po namin, bawat hilingin po namin sa iyo, Diyos, sa gabi ito, ito po'y magkaroon po ng katugunan kaganapan. Amin pong idinadalangin sa iyo, O Diyos, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran na naririto. Lord, sila po'y i-bless, sila po'y pagpalain, sila po'y paghawakan, mahal na Panginoon. Ano mang suliranin problema na mayroon sila, tulungan mo po sila na ito po'y kanila po manampasan at mapagtagumpayan. Bigyan mo po sila ng tatag at tibay ng loob, mahal na Panginoon. I-bless mo po sila, paghawakan mo po sila, mahal na Panginoon Diyos, at i-provide mo po at i-supply mo po ang lahat ng kanilang pong mga pangangailangan. I-bless mo po sila na higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Pagpalaan mo po ang kanilang mga hanap buhay, trabaho at negosyo. Lahat ng kanilang pong mga pinagkakitaan, bawat pagpatungan ng kanilang pong mga kamay. Ikaw po ang siyang mag-bless at magpala sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Inaangkin po namin, O Diyos, ang katugunan ng aming mga pananalangin na dumaloy ang biyaya at pagpapala sa iyong mga anak at sa iyong banal na gawain. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Sa lahat po na may mga taglay po na karamdaman, maaari niyong ipatong ang iyong kanang kamay sa ulo. At iyong pong kaliwang kamay, ilagay po sa parte ng iyong katawan kung saan po naroon ang iyong mga karamdaman. At kung kayo naman po may mga kahilingan, pwede niyong itaas ang iyong pong dalawang kamay. Tayo po ay muli pong mananagin sa ating dakilang Diyos. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taas at Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ang magbanal. Ayon sa pananampalatayang ipinagkaloob po sa amin, ay sama-sama namin binawasak, tinatalian, tinataboy at pinupos lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay. Ito may karamdaman, ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, o buo, sipon, o lagnat. Lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa. Sa pangalan ni Jesus, kasaw in Jesus' name. Kasaw in Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Na aming Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. And in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng masabi Amen. Lahat ng masabi, praise Lord. Hallelujah. Purihin po natin pinakamamahal ng Diyos at tayo po'y tuloy-tuloy na mga kapatid sa ating pong mga announcement. Huwag po natin kalimutan ang ating pong banal na gawain. Kung hindi ako nagkakamali, Holy Supper natin sa linggo. No? So, huwag po kayong lumiban, mga kapatid. Yung mga kapatid natin, hindi po natin nakasama sa gabi ito. Sila po'y anyayahan po ninyo sa araw po ng linggo. Amen? Amen!
Okay, tayong lahat mga minamahal kapatid ay tumayo na at tayo magwakas na sa ating pinagpalang gawain. Praise the Lord. Manalangin po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, dakilan at pagpala po natin ang mga Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat ng magbanal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa mga oras na ito, kami po Diyos, sinagpupungit at nagpapasalamat sa matagumpay na iyong banal na gawain sa gabi ito. Simula umpisa hanggang sa natapos, mahal na Panginoon, na ikaw po ang siyang naguna at nag-bless at nagpala sa bawat isa sa amin. Maging sa amin po pag-uwi o pag-uwi sa mga kapatiran sa kanilang mga tahanan, ingatan mo po sila't gabayan na makarating o Diyos na maluwalhati sa kanilang mga tahanan at muli po silang ibalik sa iyong banal na gawain sa araw po ng linggo. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, Jesus name. Amen.